Ika-7 Kabanata. Lumabas ang isang screen, nakasulat dito ang pangalan ni Jae-hwan. Iniuulat dito ang tungkol sa mga nakamit niya, narating na niya ang limitasyon ng lahat ng kanyang level. Habang siya ay nakaupo sa nagyayelong lugar, ngayon ay wala na akong dapat na itaas na level. Lahat ay nasa sukdulan na, pero kahit na ganito hindi ko pa rin siya maabot. Ganito ba kababa ang lakas ng tao kapag nag-iisa? Pero baka may kakaiba sa sistema ng larong ito, pagkatapos ni Jae-hwan masambit ito sa kanyang isipan. Ay may kakaiba siyang nararamdaman, at napatanong siya kung ano yung nararamdaman niyang iyon. At pagkatapos ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang paligid, mga umiilaw na mga bagay. Isa ba itong ilusyon, at hinawakan ni Jae-hwan ang mga ito? At pagkatapos ay may naintindihan siya. At dito niya napagtanto na ang mga particles ay ang siyang bumubuo at ang nakapalibot na essence ng mundo, hinarap niya muli si Beast Train. At naruroon pa rin ang mga nakalutang na mga sulat sa likod ni Beast Train. Voluntaryong pagtratrabaho, at ano naman ang ibig sabihin ng monarch at hari? Tanong na sambit ni Jae-hwan, interesado ka na ngayon, hayaan mo ipaliwanag ko ito sa'yo. Ang mga monarch ay ang mga namamahala sa Great Land. Kung sino man ang makapasa sa tore sa main game at pumasok sa Great Land, ay mga nirekomenda ng mga grupo na pinamamahalaan ng mga monarch, sambit ni Beast Train. Nirekomenda sila, sambit ni Jae-hwan, tama ka dyan. Yung kapalaran mo ay hawak ng monarch na pipiliin mo. At kapag sinunod mo ang lahat ng mga sinasabi ko, ipinapangako ko sa ngalan ko na si Beast Train isang demonyo, na gagawin ko ang lahat sa abot ng aking kapangyarihan, para matulungan ko ikaw Mr. Jae-hwan, para mapunta ka sa isang batikang monarch. Pero, yun kung papayag ka na pumasok sa totoong laro. Paliwanag ni Beast Train, para kang insurance salesman sa pagpapaliwanag mo. Sambit ni Jae-hwan, paano mo nasabi yan, hindi ako ganon. Tugon ni Beast Train, sige, gagawin ko ang gusto mo, pagkatapos ng 10 araw, aalis ako sa lugar na ito. At pagkatapos nilang mag-usap, si Jae-hwan ay nagsanay, at sa ika-9 na araw, si Jae-hwan ay walang tigil sa pagsaksak, habang si Beast Train ay pinapanood siya sa screen, buong araw na niyang ginawa ang walang kwentang pagsaksak niya, kaya ko itong tiisin, kailangan ko lang maghintay, malapit na itong matapos, ako ay naloko ng halimaw ng bangungot sa pagbili nitong tore, yung mga bangungot na halimaw, na iyon ang may kasalanan. Binili ko itong tore kaagad dahil sa sinabi nila na ito ay gawa ng isang Meister rank na manggagawa ng tore. Sinabi nila na isa itong unang henerasyon na ginawa na tore. Kung naging pangatlo na henerasyon na tore ito, sigurado na may function, na pwedeng sa pilitan ipatigil ang tutorial na laro, nang hindi nasisira ang kaluluwa ng produkto. Samantalang itong unang henerasyon na tore ay kailangan ng kumpirmasyon mula sa manlalaro upang ito ay matapos, at hindi palaging ang kanyang pinipindot, at hindi matapos ang laro, pero wala na akong magagawa, ang kasalanan ko lang ay ang pagiging mahirap, at walang pera. Pero, bukas ay matatapos na rin ang aking paghihirap, pag-iisip ni Beast Train. At may mga screen na lumabas, mga pagpapaliwanag tungkol sa mga benepisyo, at mga rason kung bakit magandang pumunta sa Great Land. At ang pinakahuli ay ang pagtapos sa laro ng may-ari ng tore. Okay na ba? Nasa memorya mo na ba, ang lahat ng ibinigay kong impormasyon? Tanong ni Beast Train, oo salamat, tugon ni Jae-hwan. Kaya naman bilis na. At pindutin mo na ang oo, at salamat naman, sa hinaba-haba ng paghihintay ko, ay sa wakas matatapos na din. Sambit ni Beast Train, at biglang nabutas ang muka ni Beast Train. Mr. Jae-hwan, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sambit ni Beast Train habang nabutas ang kanyang mukha dahil sa atake ni Jae-hwan. Siguro naman sa tingin mo pa lang, alam mo kung ano ang ginagawa ko. Mula ngayon ikaw ay aking tatapusin, sambit ni Jae-hwan habang umaatake. Dahil ito sa nakita ni Jae-hwan, dahil sa mga butil na iyon. Ang mga particle na iyon ay tumulong sa kanya para maintindihan kung bakit walang epekto ang kanyang pagsaksak. May nararamdaman siyang kakaiba habang patuloy ang kanyang pagsanay ng paulit-ulit sa kanyang pagsaksak, dahil dito may naabot siyang kakaiba. Ang pagkamulat ng kanyang bagong lakas, at tinuloy niya ang kanyang atake kay Beast Train. Pakiramdam niya ay buhay siya ulit pero sa isang iglap mula sa paa ni Jae-hwan, may umusbong na mga galamay na pumulupot kay Jae-hwan,
tinawag ni Beast Train ang Black Ironwood mula sa ika-71 palapag para mapatigil si J1. Sa totoo lang ngayon lang ako nakatagpo ng nilalang na kagaya mo. Kung ginawa mo ito ng mas maaga, siguro hindi na nasayang ang oras nating dalawa. Di ba J1, sambit ni Beast Train, ano naman ang gagawin mo? Pero alam ko, kahit anong gawin mo, kung walang pahintulot ng manlalaro na tapusin ang laro, hindi ito matatapos. Sambit ni J1, oo na, kaya napagod na akong hintayin na tanggapin mo ang pagtapos ng larong ito. Pero sa tingin mo ba magpapatuloy ang larong ito habang buhay? Itong tore ng bangungot ay otomatikong matatapos sa ika-100 na araw matapos itong ma-clear. Kaya naman Mr. J. Juan, ang dapat mo lang gawin ay magpadakip at maging maamong tuta na lalahok sa main game. Pagpapaliwanag ni Beast Train, pero natahimik ang demonyo nang magsalita ulit si J. Juan. Ikaw demonyong Beast Train, kilala sa tawag na Cajoling the Gentleman sa Great Land, di ba tama ako? 784 na panahon ka nang nabubuhay, nakapunta sa total na 128 mundo, at kinukuha mo ang mga kakaibang nilalang na nagtataglay ng magandang cultivation, sila ang mga target mo, di ba? Sambit ni J. Juan, paano mo nalaman yan? Gulat na tanong ni Beast Train, pinaplano mong ipadala ko sa Harvester na isang monarch ng kadiliman? Tama ba ako? Sambit ni J. Juan, sino ka bang talaga? Pag-ulat na sambit ni Beast Train, habang nababasa ni J. Juan, ang mga detalye tungkol kay Beast Train, siya ay tumugon, sino pa, kung di ang iyong produkto, na pinalaki mo sa tore ng maraming dekada, pero ngayon ay mag-iiba na, tugon ni J. Juan.